intestine, morning sickness, o yan, ay, tapos na pala ako dyan. Urinary system. Ayan, frequency of urination, slight increase in the first trimester, last 2 weeks of pregnancy increases to 10 to 12 times a day. So, expect mo pala kapag last 2 weeks of pregnancy na, mas madalas na siyang umihi. 10 to 12 times. So, mas madalas pa siyang umihi kesa sa baby. Ang baby, di pag newborn, pinakamarami niyang ihi is 10 or 8. Parang ganyan, 8 times a day. Kaya ang daming lampin na nanalaban si nanay. Kasi during our time, lampin ang ginagamit. Hindi naman diaper. So, sa diaper, hindi mo mamomonitor kung ilang beses umihi ang bata. I-measure lang dito yung bigat, kung gaano nakarami ang na-soak na pads na diaper ng baby. Pero sa mommy, kung bibilangin mo, at least nag-iihi siya ng 10 to 12 times per day. Okay. Next is the musculoskeletal system. The pride of pregnancy. Diba? Pag lumakad ang isang buntis, parang proud na proud siya. Nakaliyad. Ito yung lordosis na sinasabi nyo doon sa inyong PA, sa thoracic assessment, di ba? Sa posterior thoracic assessment. Tatlo yung abnormality, di ba? Scoliosis, lordosis, and kyphosis. So, sa pride of pregnancy, included yung lordosis. So, bakit kasi? Di ba sabi nga natin, normally, yung uterus nakatip forward. So, kapag nakatip forward, yung weight papunta sa harap. So, ano nangyayari? Ang tendency, umaakma yung body or nagko-compensate yung body sa bigat noong tiyan niya. So, kung palabas yung uterus, di ba, yung nanay, kung palabas yung tiyan, nagiging palabas din, nagiging curve yung bandang lumbar portion ng nanay. Sumasama sa bigat nung bata. Kaya nagkakaroon ng pride of pregnancy. It is the stance that a pregnant woman that tends to stand straighter and taller with the shoulders back and the abdomen forward. Pa nakausli yung kanyang tiyan. Parang tinatry niyang i-counter traction yung bigat ng tiyan. Siyempre kung mabigat ang ito yung nana, paano ba? Ito yung tiyan. Ito yung nanay. So ang tendency ng nanay para ma-counter yung bigat ng tiyan niya, i-backward niya yung kanyang likod, ay yung kanyang upper back, yung thoracic portion, para mabalance, makuha niya yung bigat nitong tiyan. Okay? Kaya ang nagkaka-tendency, lumiliyad siya. Okay? That gets nyo po? Kaya nagkakaroon ng lordosis. Pero, babalik din naman po yan once na yung normal na nanay na straight, once na manganak siya. Pag hindi na mabigat yung tiyan niya. So, standing this way create a lordosis which may lead to chronic backache. Okay. So, syempre, pag laging nakaganyan si nanay, kina-counter traction niya yung bigat nito, ng tiyan niya, so, nasasakit yung likod niya. Kasi hindi naman normal na dapat ang normal, di ba? Ano ba ang normal sa PA? Dapat yung kanyang, pag tinignan mo sa side, sa lateral portion, dapat straight, di ba? Straight siya. Hindi naman normal na nakaganyan ang tiyan, ay ang isang spine. Dapat naka-straight. So, yun po, kaya magkakaroon ng chronic backache. So, sasabihin natin, ang sakit ng likod ko. Diba? So, ano po ba yung masakit ang likod? Anong pwede nyong i-health teach kapag masakit ang likod ni nanay? Dapat yung shoes niya, dapat hindi mataas, diba? Dapat mababa. Para kasi kung mataas din ang shoes, ang tendency lalong kung naka-heels pa, buntis na, lalong magkakaroon ng lordosis. Okay? Then, metabolic changes. Kung may question po, pwede pong magtanong. Ilan na po ba tayo na naka-online? Pwede mo check? 52 po, ma'am. 52. So, you are 64? 64 nga ba? So, ibig sabihin, may mga AOL na hindi nag-attend. Yes po, ma'am. Okay. So, ipopost ko na lang to for the AOL, yung video. Okay. So, metabolic changes. So, weight gain. Average is 11 to 15.8 kilograms or 25 to 35 pounds for the entire pregnancy. Ito po yung average. Ito yung dapat na mag-gain ng isang buntis kapag nagbuntis siya. Ito lang yung bigat na dapat madagdag sa actual weight niya. 25 to 35 pounds or 11 to 15.8 kilogram. Pero pag si nanay kumain ng kumain, more than this ang matadagdag sa timbang niya. And that is
very dangerous din. Mahirap na siyang bumalik sa previous weight niya. Okay. For the first trimester, ilan ba dapat? Yung first 3 months, increase by approximately 0.8 kilogram or 1.5 pounds per month. So, sa isang buwan, di ba kaya nga, during prenatal, pagpasok pa lang ng nanay, sa weighing scale kagad yan, pinapupunta. Kasi, we want to get the weight, kasi baka malimutan, importante po yan. Dapat, makikita mo yung previous weight niya, kung nasa first trimester siya, kunwari, 2 months, dapat, yung weight niya nung nakaraan, kung ang weight niya is, for example, 45 dapat ngayon, nung previous weight niya is 45, dapat ngayong third month niya, since nasa third trimester, dapat 1.5 lang ang magain niya. Dapat madagdag lang, maging 46.5 lang yung weight niya. Kasi dapat ang ma-add is 1.5 per month during the first trimester. Kapag more than that, i-alarm nyo na yung nanay, mas bumigat po kayo ngayon. Baka mamaya 2 kilograms, naging from 45, naging 47. So, ibig sabihin, 2 pounds ang nadagdag doon sa kanyang timbang. So, ano po yung ginawa nyo? Kumain po ba kayo ng kumain? Or, kung hindi nag-gain ng weight, for example, nung second month niya, nagtimbang siya 45, nung tinimbang mo ngayong third month, still 45 pa rin or 45.5. So, ibig sabihin, ang nadagdag lang, 0.5 pounds. So, ibig sabihin, kulang. Dapat 1.5 ang nadagdag. Baka hindi nagkakain si nanay, baka dahil suka ng suka, baka hindi siya kumakain, walang gana, hindi nagdagdag, na dapat magdagdag siya ng 1.5 per month. So, tandaan nyo po yan, kasi lumalabas din yan sa board exam. Ilan ang dapat nadadagdag kada buwan during the first trimester. Okay, ang kailangan lang 1.5. Below that, mapangit. More than that, pangit pa rin. You have to advise the patient. I-alarm mo siya. Mrs., ang timbang mo dati 45, ngayon 45.5. Konti lang ang nadagdag. Ano pong ginawa nyo? Bakit hindi po kayo nagkakain? So, yun po. I-alarm mo, i-aware mo sila. Kasi the patient doesn't know. Wala minsan silang pakialam kung nag-gain or nag-lose sila ng weight. Ikaw na nurse ang mag-open ng mind nila na Mrs. dapat ganito. 1.5 per month dapat. Okay. For the second trimester and the third trimester, dapat ang increase niya is 0.4 kilogram or 1 pound per week naman. So, 1 pound per week. So, kung isang buwan, dapat 4 pounds. Pero ito is 1 pound per week. Okay. Did you get? Yung kanina sa first trimester per month, 1.5 per month. Dito naman, 1 pound per week. So, sa isang buwan, dapat mag-gain siya ng 4 pounds. Kung monthly kasi ang balik ng nanay, di ba? Hindi niyo naman siya weekly tinitimbang. Monthly lang pumupunta sa health center na minomonitor nyo. So, kung isang buwan, bago siya bumalik, dapat 4 pounds per week, 4 pounds na per month ang nag-gain niya dapat. Kung dati siyang, for example, 45, by the next month na visit niya, since isang buwan ang lumipas, dapat 4 pounds ang nadagdag doon sa timbang niya. Dapat, kung 45, magiging 49 na ang timbang niya. Okay, pag i-inform si nanay na hindi tama, hindi nagiging tama. Di ba kaya nga minsan sa doktor sinasabi, Mrs., kumain ka pa ng kumain, pwede pa. Kasi nakita niya yung weight gain mo, hindi tama nung buntis. O sasabihin naman minsan ng doktor, Mrs., tigilan na po ang kakakain kasi sobrang laki na. So, ibig sabihin, more than na sa nag-gain nila na weight doon sa prescribed na per month na dapat mag-gain lang ng isang buntis. So, you get what I mean sa weight gain? Hindi lang basta natin tinitimbang ang buntis. Dapat minomonitor natin yung kanyang timbang. Wala tayong pakialam magtimbang siya. Hindi, basta ang kailangan yung weight gain na monitor natin. Okay? The trimester minimum weight gain. The first trimester, dapat ang mag-gain niya 4.5. Sa second trimester, dapat 12 pounds. 12 pounds po ito. Third trimester, 12 pounds. Okay? So, ilan yan pag kinumpute mo? 20. So, 12, 12, 24. 24. So, ito nga siya. 24 plus 4, 28.5. So, 28.5. So, pasok sa normal average weight gain. Did you get? So, ito po yung gain per trimester. Weight gain per trimester. Next, may question ba regarding the weight gain?
So, Yes po, ma'am. po? Yes po, may question. Okay, ano pong question? Asan? Kung yan po yung minimum wala naman po bang maximum or kung meron po, ano po yung maximum na dapat na ma-gain sa weight nung pregnant po? Thank you. Maximum po siya 35 pounds. Kasi pag kinumpute mo ito, ang total lang niya 28 di po ba? So, maximum of 35 pounds. Kung hindi magfo-fall siya sa obese, mahirapan mag-expand yung baby, mahirapan siyang mana kasi mahaharang yung passageway ng fats. Marami pong complications na pwedeng mag-arise kapag nag-overweight si nanay. Kaya nga, naroon tayo to inform them, Mrs., parang sobra na, bawasan ng kain. O Mrs., kulang pa, kain pa. Yun kasama yun sa prenatal, monitoring of their weight gain. Yun ba yung tanong mo? Nalito tuloy ako. Tama ba yung sagot ko sa tanong mo na ano po yung maximum? Hindi po, yun sa trimester. Yun sa sa first, trimester. second, third. Opo. Okay, kung tinatanong mo yung maximum na first trimester na weight gain. So, kung nag-over na siya, so dapat mag-adjust na siya sa first trimester. So, kung nag-over na siya sa first trimester, mag-a-adjust siya rito sa second trimester. Babaguhin niya yung kanyang diet para ma-achieve na lang yung 12 pounds na lang per trimester. Ito is monthly, 3 months bago ka magtimbang dito. Dito, kunwari, sa first trimester, ang timbang niya is 45 lang. So, dapat by the second trimester, magdagdag lang siya ng 12 pounds. Pag natapos yung second trimester. And kailan ba matatapos yung second trimester? Sa 7 months. Dapat, ang nag-gain niya lang, nagdagdag lang ng 12 pounds for the second trimester. Did I answer your question right? Opo, ma'am. Salamat po. Okay. May question pa po ba? Okay. Yun ang responsibility nating nurse kasi mga pasyente walang pakialam yan kahit nabubigat sila or gumaang. Tayo ang magmo-monitor ng kanilang nag-gain or nalulose na weight. Okay. For prenatal care. So, bakit ba importante ang prenatal care? It ensures the health of the mother and the baby. So, kaya nga naroon tayo to attend yung needs ng health, the health needs of the mother and the baby. So, elements of prenatal care includes assessing the patient, prenatal testing, nutritional care, and reduction of discomfort of pregnancy. So, yun po. Kaya pumupunta yung buntis sa health center for check-up. Ito yung kanilang gustong malaman. Okay ba yung baby ko? Okay ba ako? Tama ba? Nasa posisyon ba? Tama ba yung blood pressure ko? Yun ang concern nila. And then, gusto rin nila prenatal testing. Okay, gusto nilang malaman, totoo bang buntis ako? Totoo bang baby yung pinagbubuntis sa tiyan ko? And then the nutritional care, ano yung mga pwede kong, ito yung mga usual na tanong nila ano yung pwede kong kainin ngayong buntis na ako? Tama ba yung timbang ko? Okay, kasi kapag ang nanay is educated, ito po yung kanyang concern. Pero kapag ang isang pasyente is uneducated, hindi nakatapos ng pag-aaral, so wala silang pakialam. Parang napipilitan pa nga sila sometimes pumunta sa health center. Parang sa kanila isang trabaho at isang obligasyon ang pagpunta or magpa-prenatal check-up. Yun ang idea ng mga buntis na mga nanay na hindi na-educate ba. Pero kung educated ang isang nanay, nakapag-aral, nakatapos, professional, kusa yan, automatic yan pupunta. Hindi mo na kailangang encourage magpa-prenatal check-up. Sila na mismo ang pupunta sa health center. Kasi gusto nilang alagaan yung pagbubuntis nila. Okay? So, yun po, nutritional care. Ano po ba ang pwede kong kainin? Ano po ba yung masustansyang pagkain? Pwede pa po ba akong uminom ng soft drinks? Pwede ba akong mag-juice? Yun ang usual na tanong nila. Okay? And reduction of discomfort of pregnancy. So, sometimes yung iba kaya lang rin pumupunta kasi hindi na nila kaya yung nararamdaman nila. Hinang-hina na sila, suka na sila ng suka. So, bilang nurse, ano ang pwede mong i-advise sa mga discomfort of pregnancy? Ano ba yung mga discomfort ng pregnancy na yan? Hilo, suka, sakit ng likod, varicosities, edema, ano pa? Cloasma, stretch mark, and so on. Marami yung concern na discomfort ng pregnancy na kailangan ready ka to answer and ready ka to advise them. Okay? Recommended frequency of prenatal visit. Okay? Ito po yung recommend. Ito kailan po ako babalik for prenatal check-up? Ito po yun. Every 4 weeks for the first 28 weeks of gestation. Ibig sabihin, monthly. Kasi every 4 weeks, diba? Monthly kung nasa first trimester. For first 28 weeks of gestation Ilang months nga yung 28? 7 months. Tama ba?
Okay? So, every month. So, para mas madali. Every month or every 4 weeks for the first 28 weeks of gestation. So, kunwari, pumunta siya ng ang tawag dito, ano ba ngayon? December ano ngayon? December 15 ba? December 15. So, kailan ang balik niya kung ang pagbubuntis ko ay 6 na buwan? Kailan po ang next prenatal check-up ko? Today is December 15. Kailan ang susunod kong check-up? That is, kung every month, kung every 4 weeks. December 15 ngayon, monthly ang check-up ko. Kailan ako babalik? January 15. Yes, balik po kayo, very good. Balik po kayo sa January 15. O for example, December, kunwari, November 25 yung nagpa-check up siya. Ang next check up niya, December 25, di ba? So, kunwari, chinek up mo siya nung last November 25. O, Mrs., balik kayo ng December 25. December 25, Pasko, may center kaya? Wala, di ba? Sarado ang health center para Pasko. Kaya pwede mo rin siyang palagpasin. Basta kailangan within December mapapunta mo siya. Pwedeng before Christmas or after Christmas. Anyway, after Christmas is still December pa rin naman. So, iaakma mo rin sa schedule ng health center ng prenatal. Kasi di ba sa health center merong buntis day, di ba? Every Wednesday yata yan. Ewan ko, parang Monday. So, yun po, iaakma mo rin siya sa schedule or sa inyong availability. Basta monthly, dapat may check-up siya. Sa kapag naman 36 weeks of gestation, dapat every 2 weeks. Kung dati, every month, ngayon, every 2 weeks na dumadalas na habang lumalapit siyang manganak, padalas ng padalas ang prenatal check-up niya. So, kung 36 weeks, every 2 weeks na. Then, after 36 weeks, every week na po until childbirth. So, every week mo na siyang makikita. Linggo-linggo na kayong magkikita ng buntis kapag 36 weeks na ang kanyang edad ng pagbubuntis. So, weekly, magkikita kayo. Mrs., dito ka na naman, di ba? So, parang lagi na lang tayo nagkikita. And that's alright. Okay lang naman po yun. Okay? Next, determination of estimated birth date or the Nagel's rule. Okay? Paano natin ini-estimate? So, meron tayong tinatawag na EDC or Estimated Date of Confinement. Pero ngayon, itong term na to hindi na po ginagamit. EDB na po ang ginagamit. Estimated Date of Birth. Kasi yung Estimated Date of Confinement, kasi hindi naman lahat ng buntis kapag nanganak, nako-confine. Di po ba? Hindi naman lahat sa ospital. Kaya ang nilalagay na lang, ginagamit na lang po is Estimated Date of Birth. Kailan siya mga anak. It could be 2 weeks before, it could be 2 weeks after the EDB. Okay? Kukompute po nyo yan. Okay? Pregnancy, approximately 280 days or 40 weeks. So, kung bibilangin nyo ang isang pagbubuntis, kung bibilangin nyo sa araw, aabot siya, ano po siya, pag binilang nyo pa is 280 days. Kung by weeks naman, 40 weeks. Okay? But may vary by about 2 weeks in either direction. Pwedeng mapaaga ng 2 linggo, pwedeng mapalagpas ng 2 linggo. Kaya hanggang 42 weeks, pwede pa itong 40 weeks na ito. Okay? So, yun po. Hindi yung porket sinabing, kailan ka ba manganganak? Ang sabi ng nurse, ang compute sa akin is January 15. Pero yung January 15 po, yun, estimated date lang. Kaya nga estimated lang eh. So, it could be 2 weeks before January 15 and it could be 2 weeks after January 15. Okay, gets? So, ito po yung tinatawag na EDB, the Nagel's Rule. Using the Nagel's Rule, pwede mong malaman kung kailan manganganak ang babae. So, paano siya i-compute? To calculate the estimated date of birth, we need to know the woman's last menstrual period. Yung LMP, last menstrual period. Okay, to compute for the estimated date of birth. Okay? So, kailangang malaman mo yon. Ang problema nga lang, yung ibang nanay, hindi na nila matandaan kung kailan yung huling regla nila. Diba? Pero ito po, pwede nyo gamitin sa yung Nagel's Rule kapag alam ng nanay yung kanyang
huling regla. Kapag hindi alam, ang pwede nyo gamitin yung McDonald's rule, yung wherein you're going to estimate the fundic height, yung kaninang tinuro ko sa inyo, yung kapag nasa pusot na, dapat 20 weeks na. Kapag lumagpas na sa symphysis pubis, 3 months na. So, yun po yun, estimating the age of pregnancy according to the height of the fundus. Ito naman, kailangan nyo malaman yung LMP, the last menstrual period. Yun ay fundic height, pwede nyo gamitin pag hindi alam ng nanay yung kanyang huling regla. Pag alam, ito po ang gagamitin natin. The EDB or the Nagel's rule. Okay. Paano pag-compute? Pag ang last menstrual period o yung huling regla ni nanay nag-fall ng January to March. So, January, February, March. So, ibig sabihin, ang huling regla niya, January to March. So, ang magiging formula mo, yung months, i-add mo ng 9. Okay? Plus 9 yung months. For example, January yung ang huli kong regla, January. So, plus 9. Kailan kaya yung buwan? Pag nag-plus 9 ka sa month. So, yung January, 1 yan, di ba? 1. 1 plus 9, ilan? Ang hirap, di ba? 1 plus 9, ilan? 10 po. 10. So, ibig sabihin, it falls to October. Kasi yung October is 10, di ba? Di ba? Tama ba? Okay. So, ibig sabihin, manganganak siya. Pag nag-plus 9 ako sa January, manganganak siya October. Bilangin nga natin kung 9 months nga. Kasi 9 months ang isang pagbubuntis. So, January ang huling regla niya. So, start ka na ng February. February, March, April, May, June, July, August, September, October. 9 months. Tama. Diba? 1 plus 9 equals 10. 10 is the month of October. Tama po ba? Yes po. Okay. Kung February naman, February 14 ang huli kong regla. Nung Valentine's Day, ako huling nagregla. February 14 or February. So, February, ano yung month ng February? Pang ilan siya? 2. 2. So, 2 plus 9. 11. Okay, 11. Kwentahin na naman natin. So, 11. So, 11 is November. November. So, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Tama. Tama, di ba? So, plus 9 kapag March. Sa March naman. March. Kailan yung March? March plus 9. March plus 9. March is 3. 3 o 12. So, ibig sabihin, 3 plus 9. 3 plus 9. 12. O, bilang natin. March, April. Ang bilang nyo sa susunod na buwan na, kasi to complete, di ba? March to April, isang buwan. Kaya nga, April ang start ng bilang natin. March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So, tama, 9 months, manganganak siya. So, ibig sabihin, pag January to March, plus 9 to complete the 9 months. And then, yung days naman, plus 7. Plus 7. So, for example, January 3, ang aking unang araw ng aking huling regla. LMP is the unang last menstrual period. Huling regla, pero ang bibilangin po natin yung unang araw. Okay. Yung unang araw po ng aking huling regla is January, for example, January 3, ang unang araw. So, yung January plus 9, tama? Nasusundan po? Tapos, yung 3 plus 7. Kasi plus 7 yung ating formula, di ba? Yung plus 9 sa month, yung plus 7 sa days mo naman i-add. So, sa January plus 9, yung 3 plus 7. Kasi January 3, yung unang araw ng huli kong regla. So, 3 plus 7. So, magiging, ano nga yung January? 1 plus 9 is equals to 10. So, October. Di po ba? So, Yes po. January 3. 3 plus 7. 10. 10. So, ibig sabihin, 10 pala ako manganganak. Parang Lazada, 12 ba? So, ibig sabihin, January 10 ako manganganak. Did you get? Hindi po ba October? Ay, October pala. October. Sorry. Nalito tuloy ako. So, October 10. Tama po ba? Add 9 months. Add sa 9 months and 7 days doon sa day. Naintindihan po ba? Yes po. Okay. O kunwari,
February 14, so February 14, o Valentine's Day, o nagkaroon sila ng Valentine's Date, di ba? Nagbuntis si nanay, hindi na siya nagkaroon ng February, kasi February yung huli niyang regla. So, Valentine's Day, di ba? February 14. So, kailan ang aking EDB or expected date of birth? Sige nga, kayo nga. November 21 po. November 21, ma'am. Okay, November 21. So, ibig sabihin, ha? November ba? Yes po. Okay, November 21. Tama ba yung add natin? February 14. Okay, ibig sabihin, Opo, ma'am. November 21, ako manganganak. So, ibig sabihin, sino ba may birthday ng November? So, ibig sabihin kung November ang birthday mo, ginawa ka noong February. Baka Valentine's Day nung nag-date ang mga nanay mo. Kaya ka November. Meron bang may birthday dito ng November? Okay. So, kung November ang birthday mo, ginawa ka February. Baka noong Valentine's Day. Kung ang birthday mo is October, baka ginawa ka noong New Year. Di ba? Kung birthday mo is December, ginawa ka nung March. Diba? March, baka graduation gift. May gumraduate sa family. Okay? So, kung December ka ginawa kaya, December last year, December 25 ang LMP mo. December ka ginawa. Siguro pamasko yun. So, kailan ka manganganak kung December 25 ako nag-LMP? Hindi nga. Hindi na alam. So, ito na po ang formula. Pag April to December, ang formula naman natin is minus 3 plus 7 plus 1. O, ibig sabihin December. Pang ilang month ang December? 12. So, 12 minus 3. Hirap ano? 9. So, 9. Ibig sabihin, ano yung 9? Anong month nagre-represent ang 9? September po. Oh, September. So, ibig sabihin, September. So, yung mga pinanganak dyan ng September, gawa kayo ng December. Ibig sabihin, Pasko, holiday season, masayang mga memories to. Kaya, nagkaroon si mami ng date. Diba? December, Pasko, at saka taglamig. Diba? Kaya, kung mabuang kayo ng September, pinanganak, ibig sabihin, ginawa kayo ng mga taglamig na araw. Diba? So, December. So, plus 7. Kung December 25, so, ano nga sabi ko? September. So, kung December 25 ang LMP, kailan naman yung day? So, plus 7 yung 25. Kailan yon? 25 plus 7. Ilan? 25 plus 7. 32 po, ma'am. Okay. Meron bang September 32? May 31 po sa December, ma'am. Oo. Hindi, ang expected date natin is September. Di ba sabi natin, 12 minus 3. December is 12. December is 12 minus 3. Ang lalabas sa kanya is September. Tama, di ba? Yung day naman plus 7. Naging, ang EDB natin is September 32. 32 ba? Tama ba? September 32. May September 32 ba? Wala namang September 32. Hanggang ilang araw lang ang September? Wala po. Hanggang ilang araw lang ang September? 31. 31. September po, ma'am, di ba? 30 lang. Okay. 30. I will give you... lang po, ma'am. Okay. I will give you 30 lang. 8 tip. So, yung sa kamay nyo, nakikita nyo ako? Nakikita nyo yung kamay ko? Yes po. Okay. Pag nakita nyo, di ba yung pag nag-make fist kayo, pag fist yung kamay nyo, nakikita nyo yung mga umbok ng kamay nyo. Okay? So, bilang kayo, lahat ng may umbok is may 31. Okay? January, susunod is February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Try nyo nga sa sarili nyo. Lahat ng may umbok. Nakikita nyo ba ako? Yes po, ma'am. Okay. So, January, may umbok, 31. February, kaya lang kapag leap year lang naman nagiging 29. Yung regular day naman ng February is 28 days lang, di ba lagi? Tama ba?
Yes Oh, po. so January, February, March 31, April 30, ano ba susunod? April, May 31, April, June 30, July 31, and then August, yung magkasunod, parehong may umbok eh. So, July and August, parehong 31 ang days. Tama ba? Tingnan nyo kung may calendar kayo. Yes po, tama po. Okay, August, September 30. So, ibig sabihin yung 30, yung September is 30 lang yung araw. Tama ba? Kung may calendar Po. kayo, you can recheck it. Tama Okay. po. September, October, 31. November, 30. December, 31. Tama ba tayo? So, yun po yung guide nyo for you to determine kung may 31 ang isang month o wala. Gamitin nyo na lang yung inyong feast. Kalaunan, matatandaan nyo rin siya. Okay, balik po tayo rito sa ating September 32. Sabi natin, yung September hanggang 30 lang. So, may excess tayo na 2. Di po ba? Kasi hanggang 30 lang siya eh. So, paano gagawin natin sa 2? So, pupunta po tayo sa susunod na buwan. What is the month after September? What's the month after September? So, October. So, October, magiging October na, October 2. 2. Did you get? Yes po. Ayun. Malilipat yung number of days doon sa the following month. So, kung September 32, magiging October 2. 20, kung last year siya nagbuntis, di ba? Dahil December, ano nga yun? Ano ba yun? Kung LMP niya last year, 29, ano ba ngayon? 2020 ngayon, 2019, bali October 2, 2020, siya manganganak. Kasi yung LMP niya last year 2019, di po ba? Plus 1 year kasi, kung December siya, kunwari, last December siya nag-LMP niya last December. So, kung kukumputin natin yung kung kailan siya manganganak is September 32. Kaya lang wala ngang September 32, kaya naging October 2, 2020. Ibig sabihin, nung October 2, dapat nanganak na siya nung October 2, 2020. So, ibig sabihin, tapos na itong pinag-uusapan natin. Okay, give me number. Sige, isa pa. To check. Sino yung, kailan yung huling regla? Sino ba yung kakakaroon lang? Kasi hindi na ako nagkakaroon, menopause na ako, kaya hindi ko na kaya. Wala na akong menstruation. O sino yung mga girlas na kunwari lang buntis para makompute lang natin yung EDB para may sample tayo. O for example, ano ba yung mga event nitong mga nakaraan? November. O nung ng pandemic, kailan ba yung pandemic? March 10 yata nag-start ang pandemic, di ba? Ay, kaya lang, plus 9 lang pala. Okay, sige, gawin natin to. March. Nag-start ang pandemic March 10. March 10, 2020. Diba? Yun ang start ng pandemic. Yun din ang aking huling regla. March 10, 2020. Kailan ang EDB ko? Try to compute. Sige, may plus December yung makakakompute. 17 po. Ha? December 17. December 17, 20, 2012. 2020 po, ma'am. 2020. Sino yung nag-recite? Alili po. Okay, Miss Alili, may plus ka sa akin. Okay, so December 12. Tama ba? Hindi, December, ano sabi mo? December 17 po, ma'am. 17, 17. 2020. So, ibig sabihin, itong December 20, ngayon na yun. Ano bang date ngayon? December 15. So, ibig sabihin, kung nagbuntis ako mula nung pandemic, manganganak na ako ngayong December 17, 2020. Okay? Did you get? Kung last menstruation ko, Opo. nag-start ang pandemic. Ngayon ako manganganak kasi December 15 ngayon eh. So, 2 days from now, manganganak na pala ako kung nagbuntis ako during the pandemic time. Gets? Opo. Yes Okay, po. o, sige. Kasi Opo, lalabas yan sa quiz. Okay. Kung ang akin namang, since birthday ko nung September 9.
September 9 ang birthday ko, gawa ako ng December. Okay. So, September 9 ang birthday ko. Yun ang aking LMP. Yun ang huling regla ko nung September 9, 2020. Kailan naman ako manganganak? June 16. June 16, 2021. Teka lang. June 16, 2021. Sino yung nag-recite? Sino po yung pangalan nung nag-recite? June 16, tama po ba, classmates? Yes Oo, po. ma'am. June, kasi September. So, bilangin natin. September 9 minus 3. 6. 6. And 6 represents June. Tama po ba? Okay, kaya nga June. Correct, June. September 9. 9 plus 7 is 16. So, sabi nyo nga is, June 16. 20. 2021. Yes, June 16, 2021 ako manganganak. Sa June pa ako manganganak. Okay, gets nyo na paano pag-compute? So, yung mga buntis dyan sa paligid nyo, computein nyo kung kailan sila manganganak. Okay? Para masanay kayong pag-compute. Sino yung nag-recite ng June 16, 2021? May I know her name? Parang babae siya. Ma'am, sabay-sabay po eh. Sabay-sabay ko kayong pa-plus. Sino yon? Sino yon? Sige nga. Plus 2 lang. Sino po yon? Jamie, ikaw yon? Isa din po, ma'am. Si Okay. Heart din po ata, tsaka po si Bufa. Si Christy. Bufa. Sino Nakita pa? ko lang. Sino pa? Halili po. Ha? Halili? Halili. Ay, pinlas ko na si Halili. Si Bufa po. Oo, pinlas ko na rin. May lalaking isa. Si Rora. Rora? Mr. Rora, ikaw ba yon? Yes po. Sino pa? Wala na. Okay. Hindi ko kasi nakikita rito eh. Nakikita ko yung itong slides ko. Okay. So, we're done with the Nagel's rule. Okay. Next is, ito po yung palang computation. Meron palang sample dito. Naghirap-hirap ako Okay. Ayan. February plus 9. 6 plus 7. Kung ang kanyang LMP is February 6. Ayan. February is 2. 6 yung day, ayan, February 6, tapos plus 9 ang ating formula, plus 9 plus 3. Okay, pero kapag start ng April to December, minus 3 plus 7 plus 1. Yun lang po ang tatandaan nyo yung formula. Computein nyo yung buntis dyan sa lugar nyo, yung kanilang EDB or estimated date of birth. Dati kasi ang definition nan is when I was a student, ang definition namin dyan is expected date of confinement. Pero syempre nag-i-innovate, nagiging bagong technology, naging estimated date of birth. Kaya sometimes nalilito ko EDC, EDB ang nasasabi ko, pero they all refer in one lang naman. Pareho lang sila. Okay. Assessment of fetal growth and development. Alam na po ba lahat ng pag-compute nga pala ng EDB? Kung hindi po masyado pang na-practice, pwede pong practicein sa bahay. Pwede nyo akong i-chat sa group chat natin para ma-guide ko kayo kung hindi nyo makuha yung right answer. Okay, pero wag naman pong sabay-sabay. Isa-isa lang. Ha? Para hindi nakakalito. Alam nyo namang hirap akong mag-text. Okay, mag-type sa cellphone. Okay? Next topic, assessment of fetal growth and development. Reasons. Bakit kailangan i-assess ang growth and development ng fetus para ma-manage natin ang maayos ang pregnancy, to determine potential outcome, plan for possible complication at birth, plan for problem that may occur in the newborn, decide whether to continue the pregnancy or discover condition that may impact the future pregnancy. So, ito po yung mga reason bakit natin kailangan i-monitor yung fetal growth and development. Okay. Pregnant woman assessment includes health as a health history. You're done with this, diba? Health history taking. Alam ko tapos nyo na to sa bago mag-PA.
bago mag-health assessment na subject. Ito included sa health assessment subject, health history taking. Importante po kasi ito yung baseline data. Dito nagbe-base ang mga health worker. Kung ano ba yung dati. Baka kasi yung actual findings mo ngayon, dati niya nang nakikita sa katawan niya na kaya naman niyang mag-move or try to live with that kind of problem or with that kind of disability. So, health history is very important. Baka akala nyo, interview lang. Hindi po. Kailangan, importante ang health history for baseline data. So, ano po ba pagkukuha ng health history? Reviewin natin ang mabilisan lang. Ask the mother about the following. Demographic data. What includes in the demographic data? Of course, the name, the age. Kaya syempre may factor yan. Kapag masyadong matanda ang isang nagbubuntis, baka hindi na ganun ka-healthy ang maging baby niya. Or kung masyado namang bata, hindi pa ganun ka-develop naman ang reproductive system. Okay? The marital status is also important. Baka mamaya itong pregnancy nito is out of wedlock. Wala siyang asawa, nabuntis lang siya ng aksidente. Okay? So, kasi ang pagbubuntis, hindi naman dapat sasabihin nating aksidente. Kasi ano yan, parang motor vehicular accident lang, na dinaanan ka, nabuntis ka kagad. Hindi walang ganun eh. Diba? Yan is intention, merong dahilan. Or except lang doon sa mga rape, kasi biglang na rape, na buntis. So, yun po is usually ang nagkukos ng factor para mag-abort ang isang nanay. Okay. And then the address. Bakit importante rin ang address? Kasi tingnan natin ang location ng bahay niya. Baka mamaya wala siyang bahay or nakikitira siya. So, kung wala siyang bahay, paano magiging healthy ang kanyang pagbubuntis? Wala siyang bahay, hindi niya malaman kung saan siya hihiga. Baka mamaya nakatira lang sila sa gilid ng daan na prone sa vehicular accident, di ba? Or baka nakatira near the creek or malapit sa ilog na anytime pwedeng pagbumaha, tangayin ang bahay. So, magiging concern din natin yan. And then, of course, the contact number para makontak natin sila kung sakasakaling hindi na sila bumabalik sa health center. Responsibility ng isang nurse na maalagaan ang isang pasyente. Kahit di natin sila kaano-ano dapat. Kasi kasama yan sa documentation nyo. Anong nangyari sa pasyente na to? Ba't hindi bumalik? Kasi po hindi na bumalik. Ewan ko, hindi ko po alam ang dahilan. Tatanungin ka niyan, bakit hindi bumalik? Anong dahilan? Kailangan mong malaman ang dahilan kasi po malayo ang bahay. Umuwi na po ng probinsya. Kasi kapag healthcare worker ka, lahat yan dapat malaman mo anong dahilan, bakit hindi bumalik ang pasyente. Nag-effort ka ba para ma-reach out itong pasyente na to? Wala ka nang pakialam. Basta bumunta siya rito, umalis siya, bahala ka na sa buhay mo. Hindi po ganon ang health worker. May malasakit tayo, di ba? May malasakit. Kaya nga, nursing is caring. Yung care natin. Kasi kapag wala kang care, ganun nga ang mangyayari. Pag umalis ang pasyente, wala ka nang pakialam kung babalik pa siya o hindi. So, bilang health worker, ma-develop ang caring attitude. Bakit hindi ka bumalik, Mrs.? Kasi po, wala akong pamasahe, malayo. Ang bahay namin sa kabilang bundok pa. Minsan lang ako nakakaluwas. So, pag ganun po, ang pasyente mo, alam mong malayo, bigay mo na lahat ang vitamins sa kailangan niya for 2 months, for 3 months, para kung kahit sakaling di siya bumalik, mayroon pa rin siyang iniinom. Kaya, kailangan maraman mo yung kanyang address at kung makukontak mo pa siya. Okay. Pati po occupation, importante. Bakit importante occupation? Baka mamaya hazardous ang occupation niya. So, baka mamaya nasa pabrika siya na nag-cooperate siya ng isang malaking machine. Diba? Na hindi kaya niyang buhatin, na kailangan ng malaking effort to push ang isang machine. Or baka mamaya yung fumes or mausok doon sa kanyang trabaho or vendor siya, expose siya sa usok sa sasakyan, di ba? So, yun po, kailangan malaman din occupation. Or frontliner din siya, mga nurses. Kaya ang mga, kapag nurse ka, kapag buntis ka, at nurse ka, inilalagay ka doon sa area na hindi magiging mapapahamak ang pagbubuntis mo. Like, hindi ka ilalagay sa mga infectious disease, like yung mga nakakahawa, yung mga mayroong TB, mayroong mga tigdas, aalisin ka. Kung doon ka man naka-assign, aalisin ka ron. Ilalagay ka doon sa safe area. Saan ba yung safe area? Doon ka doon sa mga buntis din, sa mga nanganak. Since wala namang, hindi naman pagkakasakit ang panganganak. Kaya pwede kang ilagay doon sa mga nanganak na o doon sa mga buntis. So, iniiwas din po yan. Kaya ang importante rin malaman kung ano ang occupation.
Okay, next, education din po. Kailangan malaman natin ano ba ang highest level of education na na-attain ng isang nanay. Kasi kung sabi nga natin, hindi naman sa dinedegrade natin ang mga hindi nakapag-aral, mas kailangan nilang mas i-educate ng mas marami compared dun sa mga nag-aral na. Diba? So, iba yung education, health education dun sa mga uneducated, sa health education na ibibigay nyo sa mga educated. Mas maraming encouragement ang ibibigay mo sa mga uneducated. Mas maraming health teachings. Mas maraming dapat paliwanag. Okay? So, yun po. Cultural considerations. Ito po yung pagpasok din ng culture. Bakit kailangan nating malaman? Baka napunta ka sa isang area wherein yung prenatal hindi nila pinaniniwalaan. Na ang sinasabi naman ng gobyerno, kailangan lahat ng buntis ma-prenatal. Doon naman sa lugar na napuntahan mo sa bundok na yun, hindi uso ang prenatal. Paano mo ngayon ipapasok ang sarili mo doon sa isang area na hindi nila pananiniwalaan yung ganong klase ng prenatal? Kasi ang culture nila, magdadasal kami sa isa aming Diyos para maalagaan. Although, re-respetohin mo pa rin ang culture nila, pero ipapasok mo pa rin yung iyong program, yung iyong prenatal, yung iyong natutuhan. Since ikaw ay nakapag-aral bilang nurse, alam mo yung scientific explanation ng bawat pangyayari, yun po ang i-explain mo sa kanila. Kasi sa kanilang culture, based yan sa experience na hindi naman natin pwedeng baliwalain. I-consider pa rin natin yung culture nila. Pero papasukan mo po ng scientific basis. Okay? So, yun po. Kaya kailangan malaman mo yung culture nung lugar na, kasi baka bilang nurse, nagtrabaho ka sa malayo, pipilitin mo yung guys natutuhan mo sa kanila. Hindi pwedeng ganon. Unti-unti po yan, ini-introduce mo sa kanila yung natutuhan mo. Okay? So, cultural considerations such as race and religion. So, kasi may mga religion, ewan ko, may mga, hindi ko na, kasi sa Catholic, wala naman tayong masyadong tawag dito na naka-against doon sa scientific basis. Pero may mga religion kasi na sometimes nag-oppose doon sa scientific basis. So, can you give me an example ng religion na hindi nagba-vibes sa scientific basis na natutuhan nyo sa school? Meron Jehovah's ba? Witness po. Opo, yung sa Jehovah. Meron ba Jehovah's Witness dyan? Baka mamaya maano tayo. Okay, respeto rin. Yung Jehovah's Witness, what about the Jehovah's Witness? Meron bang bawal? About po siya, ma'am, sa bawal po yung blood transfusion po. Opo, kung mga anak, tapos kailangan i-insist mo, marami na agas na dugo sa kanya, di ba? Ayaw nilang tanggapin. But still, if the patient refuse, irerespeto po natin yon. Hindi po natin itatransfuse. Irerespeto natin yung kanilang belief, yung kanilang practices, yung kanilang religious culture. Okay? Pero, ang side mo naman po, i-explain mo na yung consequences na pwedeng mangyari kapag hindi siya nag-receive. But in spite of that explanation, ayaw pa rin nila, wala po tayong magagawa. Hindi natin pwedeng unahan ang right nila. Okay? Thank you, Mr. Laura po. Mr. Rora. Okay. Mamaya na. Okay. Another assessment includes nutritional, chief concern. So, ano ba? Kaya pumunta yan sa health center. Mayroon niyang nararamdaman sa katawan. Diba? Kasi hanggat wala kang nararamdaman sa katawan mo, tatamarin ka talagang pumunta sa health center. Lalo na yung sa mga hindi masyadong maalam kung anong reason bakit may health center. Pupunta lang sila pag malala na sila, sasabihin pagdating naman dun, hindi ako inasikaso, sakit-sakit na ng ulo ko, sakit-sakit na ng tiyan ko, taas na ng lagnat ko, hindi pa ako inaasikaso. Yun ang nagiging parang nila. Pero nung time na dapat pumunta sila at nagsisimula pa lang yung sakit, ayaw nilang pumunta. Kung kailan malala, dun sila nagde-demand, di ba? Kaya nga, i-brainwash din natin sila, i-health educate na dapat hindi pa ganun kalala, pumunta na, magpakonsulta na kagad. Okay, yung chief concern nila pag magpapakonsulta, usually yung mga buntis, gusto nila yung mga educated, lalo na sa Manila, talaga maraming prenatal. So, anong reason nila? Sometimes, gusto nilang ma-monitor yung paglaki ng bata. Okay, so yung iba naman dahil suka ng suka. Okay, another assessment for pregnant woman, nutritional intake. Okay, paano ba sila kumain?
kumakain ba sila ng well-balanced diet? So, when we say balanced diet, ang naiisip kagad nila, ang well-balanced is mahal, expensive, manok, baboy, hindi po. Kapag well-balanced, ang kinukonsider natin dito, yung nutritional content ng isang pagkain. Protein, protein, carbohydrate, vitamins and minerals. Ano po ba yung protein? Simpleng isda, may protein. Kanin is carbohydrate. Banana is vitamins and minerals, di ba? So, yun lang po. Siguro isang isda, isang kanin, isang banana, is a well-balanced diet, di ba? Meron ka ng protein, carbohydrates, and vitamins and minerals. So, mamaya kakain ka na namang tanghali, wag naman uli yun. Kasi, hindi na balance. Kung puro isda ng isda, walang protein. Dapat, pasukan mo rin sometimes na siguro ng chicken. Kasi meron ding or gulay. Kasi iba yung vegetable protein sa meat protein. So, siguro sa tanghali, maggulay ka naman. Siguro mag-adobo ka ng kangkong. Lagyan mo ng konting meat. So, yung meat, meat protein na yan. Tapos, yung kangkong, vegetable protein. So, mix na sila. So, may vegetable protein ka na, may meat protein ka pa. Tapos, kanin, carbohydrates uli. And then, another, siguro, a slice of papaya, di ba? So, yun po. Ibabalance lang natin. Wag puro noodles. Wag puro isda. Wag puro toyo. Wag puro sardinas. Pwedeng sardinas siguro sa umaga. Chicken tinola sa tanghali. Siguro sa gabi, pwedeng chicken na rin. Pero lagyan mo naman ng gulay. Or pwedeng siguro lagyan mo rin ng isda. Diba? So, basta you eat variety of foods. Pwede po yun. Wag lang laging iisa lang. Concentrate ka lang sa isa. Kung itlog, puro itlog. Nangyayari, umaga, itlog. Tanghali, itlog. Gabi, itlog na naman. Siguro yung itlog, kung puro itlog, lagyan mo naman igisa mo naman sa kamatis. Kasi yung kamatis, gulay po yan, di ba? Damihan mo ng kamatis. Pero mahal naman ang kamatis ngayon, di ba? Magkano ba ang kamatis? 10 pesos ang isa. Di ba? Magkano ang 1 kilo? So, siguro, pwede mo rin idagdagan ng malunggay. Yung malunggay, kayang pitasin sa kapitbahay, di ba? Yung itlog, haluan mo ng malunggay, i-fried mo siya para may konting oil, may konting fats pa rin yun, di po ba? So, yun po, gawa lang ng paraan. Okay? Next, medical history. Ano po ba yung medical history niya? The pre-pregnancy illness. Bago siya magbuntis, ano ba yung kanyang mga naging sakit? I-maximize ko yung time natin, ha? Kasi ang dami nating walang pasok, pasensya na po, ha? Okay, to continue, medical history, pre-pregnancy illness. Next, drugs a woman taken. Ano ba yung mga drugs na, nung hindi pa siya alam niya nabuntis siya, ano ba yung mga ininom niyang gamot? Baka inom siya ng mga antibiotic na sometimes it affects the fetus. Okay, so yun po. Kailangan sabihin ng isang babae kung ano lahat ng ginawa niya or ininom niya. Okay? Then, personal habits such as exercise. Ano bang exercise ginagawa niya? Naninigarilyo ba siya? Umiinom ba siya ng alak? Because alcohol can cause growth restriction. Smoking may cause ectopic pregnancy. So, kailangang malaman kung alcohol user siya, baka ini-expect natin yung kanyang anak is maliit. Hindi lalaki ng malaki. Hindi masyadong lalaki or hindi masyadong, siguro maliit lang siya, baka pinanganak siya, maliit, ganun. And then, kung nag-i-smoke, ina-expect din natin baka magkaroon to ng ectopic pregnancy. Kasi sabi nga natin, yung mga nicotine, nakakapit lang yan sa mga tubes, di ba? So, kung nakakapit sa fallopian tube yung nicotine, hindi makakadiretso sa uterus. Baka doon na siya magbuntis outside the uterus. So, yun po yung ating mga pinipredict. So, kailangan malaman, alcohol user po ba kayo or cigarette smoker? Okay. Then, the family history. So, check mo yung sides ng father at saka yung mother side. So, sa mother side po ba, mayroon bang may cancer, may hypertension, may diabetes, may asthma? So, yun po. Both father side and mother side. Kasi, it will contribute doon sa magiging factor po